Po ang Panginoon sa buhay po ng ating choir. So, ano yung title ng ating nila? Calls me a friend. Calls me a friend. So, salamat sa Diyos. Ano po? Meron tayong matalik na kaibigan. Okay? At ngayon po dumako na tayo sa salita po ng Panginoon. At sa pagkakataon po ito, samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Hebreo, Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Po ating passage. Ano po? Aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talata 23 hanggang 25. So, dun sa iba sa atin, familiar po tayo dito, no? Madali po kasi i-memorize ito pong bahaging ito ng Biblia. Sige po, tayo pong lahat ay sandaling tumayo para po sa pagbasa. Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Ama, salamat po muli sa umagang ito. At ito po'y pagkakataon namin upang patuloy na tamasahin ang iyong pong pagpapala. Upang paghandaan po muli namin ang panibagong linggo pong kakaharapin po ng bawat isa. At sa lahat ng ito, humingi po kami ng tawad o Diyos sa lahat ng aming pong mga pagkakasala. Sa mga naging pagkukulang po namin upang hindi po namin magawa ang iyong pong kalooban. Even po sa mga pagkukulang din po namin bilang inyong pong lingkod. At sa oras na ito, patuloy po namin dalangin ang pamamagdubay ng Santong Espiritu sa amin pong mga isipan, sa amin pong makikinig, ay hindi po maging distraction ang anumang maaaring gamitin ng kaaway sa aming kapaligiran. At patuloy kaming maging attentive sa mensaheng inyo pong ihahatid sa amin. At ang inyo pong lingkod ay patuloy o Diyos, humihiling po ako ng kalakasan, ng aking pisikal at kahandaan ng aking sarili, Panginoon, kababaang loob na maghatid ng inyong pong salita. At ikaw lamang may taas sa lahat po ng aming mapapakinggan ngayon pong umaga ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay mga kaupo na. At dahil ngayon nga po ay month of December, so may connection po sa Pasko ang ating pong mga mensahe. At ang pamagat po ng ating mensahe po ngayon pong umaga at sa mga susunod pong linggo, this month of December, is Christmas, our confession of hope. So doon po sa Hebrews, mga kapatid, makikita po natin yung kumbaga yung incitement ng writer ng Hebrews sa mga mananampalataya na patuloy nating panghawakan, patuloy nating yakapin. Sa Tagalog dito kasi sa atin, ang tawag natin ay yapusin. Di ba? Pero it's to embrace the truth that tayo ho ay may pag-asa. So sabi mo dito, the confession of our hope without wavering, because he who promised, or for he who promised is faithful. So, lagi nating mini-memory verse yan. At ito ho is purpose. So, this message is purpose para ang pagtingin natin sa Kapaskuhan ay hindi na katulad ng dati. So, kasi kapag sumasapit po ang mga, halimbawa, sa ating bansa, so pagka December or September, as early as September, yan. So, ang kaisipan natin, yan, magpapasko na. So, kumbaga, associated tayo doon sa season, associated tayo doon sa weather pattern o doon sa climate pattern, kasi taglamig, amihan, associated tayo doon sa mga news, balita, yan, mga countdowns. Yung sabi nga dito is, kapag nakikita natin sa ibang bansa, di ba? Pagka nagyayelo na, kapag nakikinig na natin yung mga jingles na tungkol sa Pasko, pero hindi naman tungkol kay Kristo. So, yun yung normal na
na pagkaunawa ng tao patungkol sa Pasko. So, lilipas din after ng Christmas, after December, balik na uli sa dati. After na, kumbaga back to normal, ika nga, pagkatapos na po ng bagong taon. And, may mga Christmas figures din, katulad ng Christmas tree. Diba? Meron din po tayong, kumbaga, pagka December, mas mabigat ang daloy ng trapiko. Diba? So, mas matindi ang biyahe, mas mahaba ang biyahe. Tulad po kahapon, may nagsabi po na siya daw ho ay nag-travel from Maynila to Lucena, inabot daw siya ng 8 oras. So, ganun katagal ang kanyang biyahe. 8 hours. Para na siya nagpunta ng Ilocos, o ng Norte. Talagang napakatindi po ng traffic, sabi nga nila. So, ang tawag nga daw nila ay eternity. Walang hanggang traffic. Yan. Pero may hangganan pa rin naman. 8 hours eh. So, may katapusan pa rin. Although talagang yung pasensya ho siguro ang naubos. Walang katapusan. So, yun po yung mga bagay-bagay na magsasabi sa atin ay Pasko na nga. Ano na nga talaga, simoy Pasko na. Yan, kapag naramdaman na natin yung hangin. Pagka umihip na yung hangin, tapos malamig, pagka napapaspasan mo tayo habang tayo nakasakay sa sasakyan. So, ay, simoy Pasko na nga. So, yun yung nais po sa atin ng Panginoon na maalis o mabago. So, hindi naman natin maiwasang maalis ito, baguhin po yung ating perspective patungkol po sa Pasko na hindi ho ito season or hindi lang ho ito napapanahon, halimbawa, tagmais, o di kaya ay tagmangga. So, hindi ho ganun ang Pasko. Di ba? So, ngayon, bilang mga Kristiyano, so we should not take it anymore bilang ito ay season lamang, kundi ito ho ay isang pangyayari in the past, ayon po sa tinatawag nating redemptive history ng Diyos, with a lasting impact sa ating pananampalataya. And, in our fellowship, and in our future. So, meron itong lasting impact sa ating pananampalataya, meron itong lasting impact sa ating fellowship, at meron itong lasting impact sa ating hinaharap. Yan. 3 F yan. Ito yung 3 points mo natin. So, faith, fellowship, and future. So, ito yung ating tema. Again, Christmas, our confession of hope, and God purposed His declaration of promises to let us cling to these promises in the entirety of our lives. So, kaya nga hindi dapat natin tingnan ang Pasko bilang December, Pasko, o Burmans, Pasko, o may naka-display na Christmas decorations, kaya Pasko, or sale sa mga mall, kaya Pasko, or Noche Buena, kaya Pasko, or may angpaw, kaya may Pasko. Hindi ganon. Kundi this is all, sabi nga, all day. So, lahat, every day. So, sabi nga, it encompasses lahat ng sandali sa buhay po natin. Kaya, why Christmas is called the confession of our hope? So, bakit natin tinatawag na ang Kapaskuhan o ang Pasko ho ay pagpapahayag or confession ng ating pag-asa? So, ito ba ay consistent doon sa konteksto nito pong ating passage? Baka sabihin natin, Pasko ba ang tinutukoy dyan? O kasama ang Pasko? Yan. So, yun yung kailangan nating ma-determine. Kailangan na maging maliwanag sa atin. Yung sinabi dito sa talata that Christians, let us hold fast the confession of our hope. Yan. So, meron tayong pag-asa. At itong pag-asang ito, we confess. Pinangahawakan po natin, pinatututuhanan po natin, lagi po nating inuulit-ulit sa ating mga buhay, and we publicly speak of it, okay? At tayo ho ay may pag-asa. Amen? Amen. Kaya sabi po dyan, the confession of our hope. So ito po yung 3 points po natin, pero ngayon pong umaga ay ang first point lang po muna ang ating
bibigyang focus. Ano po? So, number 1, the birth of Jesus for our faith. So, ang ating pangalawa po dyan is the birth of Jesus for our fellowship and the birth of Jesus for our future expectancy. But now, in verse 23, makikita po natin, Hebrews chapter 10, muli po natin tingnan sa ating pong Biblia. So, sabi po dyan, let us hold fast. Yan. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Nais ko din pong basahin sa Tagalog, mga kapatid. Yan, para tayong bilingual. Okay, sa Hebreo, Kabanata 10, talata 23. So ito pong ating makikita. Sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Napakaganda no po. So, sabi dyan, tayo'y magpakatatag. So, hindi ho tayo iniligtas ng Panginoon para mabuhay ng walang pag-asa at hindi tayo matatag sa buhay. Kundi tayo patuloy na magpakatatag sa pag-asang meron tayo. At sino itong pag-asang ito? At paano natin masasabi na siya ang ating pag-asa? Paano natin mapatutunayan na siya talaga ang ating pag-asa? On what basis? Para sabihin natin, Christ is our hope. Si Kristo ang tunay kong pag-asa. Si Kristo ang buhay kong pag-asa. So ito po yun. Ano po? Kaya, the birth of Jesus for our faith. Okay? We should notice, brethren, the word hope. So, not once na binanggit ho ang salitang pag-asa sa buong aklat po ng Hebreo. Kung tutusin po ang isang tema ho, isa sa mga tema po ng aklat ng Hebreo ay pag-asa. Isa ho yan sa tema ho ng aklat ng Hebreo. Yung tinatawag po nating hope o pag-asa. Kasi, hindi natin pwedeng ihiwalay yan sa pananampalataya. Katulad nga ng Hebrews 11:1. So, sabi ho doon is, the assurance of things we hope for. Katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Diba? So, kapag sinabi nga po nating hope, that is a future expectancy. Diba? So, may panghinaharap tayong tinatanaw at tinatanaw natin ito na tayo ay sigurado at hindi tayo nagbabakasakali. Sapagkat may katiyakan. Sabi nga, Hebrews 11:1, that is faith o pananampalataya. So, hope is also a theme in the book of Hebrews. And why? Bakit ito natin nasasabi o bakit natin sinasabing ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay mahalaga nating alalahanin para sa ating pananampalataya? So, why Christmas is called the confession of our hope? So, bakit nga siya tinatawag na confession of our hope? So, because, sabi dito, the birth of Jesus should cause us to hold fast in our salvation. Sapagkat ang kapanganakan ng Panginoong Hesus o ang istorya o ang pangyayari tungkol sa kapanganakan ng Panginoon ang nagbubunsod sa atin upang tayo ay patuloy na kumapit at panghawakan natin ang ating kaligtasan. Ito yung tinatawag po nating eternal security, mga kapatid. Diba? So, hindi ho tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon, but lalabas ho tayo sa bahay panambahang ito, hindi pa rin natin alam kung tayo sa Panginoon o hindi. Hindi tayo sigurado kung tayo Kristiyano o hindi. Hindi natin sigurado pag tayo lumabas at halimbawa lang, tayo ho ay nadisgrasya. Hindi natin alam kung sa langit tayo o hindi. Hindi po ba? Kaya sabi dito, it should cause us to hold fast in our salvation, remembering Christ's birth o yung pag-alala natin sa kapanganakan ng Panginoon. Hindi ho natin ito yung ginugunita taon-taon lang na, sabi nga, traditionally. Kundi, ito ho is, we meditate it. Ninanamnam po natin to sa tuwi-tuwi na sa buhay po natin. Kahit hindi po bare months, kahit wala akong Christmas decoration. Sapagkat ang mensahe ng Pasko ho ay inukit ng Diyos sa puso
ng mga taong sumampalataya sa kanyang anak. Hindi ho ito basta lang pag-alala. Hindi lang ho ito basta pagse-celebrate. Ano ho? So, we are in a festive mood. Ano ho? Ngayon, December, festive mood tayo. Tapos, pagdating ng ng January, beast mode naman. Ganun kaya? Sana wala akong beast mode sa atin. Ano ho? Pero, dahil nandun pa rin tayo sa laman, nasa laman pa rin, makasalanan, so, may times pa rin ho na hindi natin maiwasan, but hindi na ito yung nagkokontrol ng ating buhay. Ano ho? Kundi tayo ho ay nasa mood na kung saan lagi ho tayong masaya. Lagi ho tayong nagdiriwang, festive. Ano po? Sapagkat ang kaligtasan ho natin ay hindi likha ng tao, hindi ho gawa ng tao, hindi ho kaparaanan ng tao, kundi ito ay biyaya ng Diyos. Okay? So, the birth of Jesus should cause us to hold fast in our salvation. Yung pong word na hold fast, kung titingnan po natin sa salitang Griego, ito ho ay dalawang salita na kung saan, ang sabi ho dito is according. So, the first is according. So, that is the word kata. And, yung isa naman is have or to have. Eko. So, that is kateko. Hindi ho yun yung ipinapahid. Ano ha? Yung halimbawa ay pag may ano ba tawag doon? Yung basta pag may pinapahid do tayo, may pahid daw. Katingko. Yun. Hindi ho katingko ito. Kateko. Yan. So, that is kata and eko. Eko means to have. And kata means according to. So, ano pong ibig sabihin? It intensifies the truth of what we have in Christ. Ibig sabihin, meron tayo. Ano? Ang basihan ng ating pag-asa ay kung ano ang meron tayo. And that is Christ. Ano? Si Kristo. Kaya, yes, I am saved. Okay? I have it. Sabi nga, thus, I am secured. Ako'y sigurado, ako'y secured sapagkat meron ako. At sinong meron ako? Si Kristo. Hindi yung halimbawa, kung anong meron ako, kayamanan, kasikatan, talino, ano pa, kakisigan, hindi yan. Kundi si Kristo. Meron tayong Panginoon. So what I have, sabi nga, is Christ. Kaya, I am certainly sure. We should, sabi nga, certainly sure. We should be certainly sure na tayo ay secured sa Panginoon. Kaya, holding fast. Ganun po ang implikasyon pag sinabing, let us hold fast. Kasi, totoo ito. Hindi ito haka-haka. Hindi ito fake news. Ito'y totoong nangyari. Si Kristo'y totoo. Hindi siya artificial intelligence. Si Kristo'y hindi produkto ng makabagong teknolohiya. Si Kristo'y hindi figura ng imahinasyon ng tao. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. At siya ay nasa akin. Kaya nga yung ating awitin, now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. So, hindi lang para sa, sabi nga, for a season, we belong to Him. Na kay Kristo lang tayo pag Sunday, na kay Kristo lang tayo pag December. Pag may fellowship, halimbawa, may food gathering, halimbawa lang. Yan. Sabi nga, we are very active. Pagka naman pagka walang activity sa church, katulad ng December, o katulad pag December, so hindi na tayo makita. Hindi na tayo mahagila. So
So yun po yung masasabi po natin mga kapatid, makikita po natin. So, ang sabi po ng Panginoon in John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Walang sino man ang makakaagaw sa aking kamay. Sino man ang binigyan ko ng buhay na walang hanggan, hindi na sila mapapahamak at walang sino mang makakaagaw mula sa aking mga kamay. That is holding fast. Yun pong ibig sabihin mga kapatid. Holding fast to the confession of our hope. That's why Christmas must be the ground of our eternal security. Mas masasabi nating makabuluhan ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon kung ito ang tinatawag nating ground ng ating eternal security. Masaya ho yun. Nagse-celebrate tayo kasi sigurado tayo doon sa ginawa ni Kristo. Nanampalataya tayo doon sa very purpose ng kanyang pagparito sa mundo. Sa isang pasabsabang abasya na himlay. Namuhay, hindi bilang isang marangya, hindi bilang isang sikat o may tuturing na dugong bughaw sa mata ng tao. Kundi siya, bagamat siya'y hari ng mga hari, siya'y nagpakaaba para sa atin. Di ba? At sa pamamagitan nito, tayo ho ay secured sa ating mga buhay. The message is worthy to be grasped because it is a real event. Ito ho ay totoong pangyayari. Hindi ho ito pelikula lang or kumbaga conceptualize lang ng isang tao. Galing lang sa isip ng tao. Kundi ito ho ay isang totoong pangyayari. Kaya let us hold fast. So sa Greek po, ito ho ay tinatawag po nating subjunctive. Kasi pag sinabi po nating subjunctive is it's a mood of possibility. So hindi ho lahat ay kumakapit kagaya ho ng in-expect ng Panginoon sa katotohanan ito. Marami ho, or hindi naman natin masasabing marami, but meron pong mga Kristiyano na bagamat sila ho ay tumanggap sa Panginoong Hesus, pero parang hindi pa rin ganap na hope, sabi nga, o may pag-asa sa kanilang buhay. Parang hopeless pa rin sila. Sa kabila na sila ay may Panginoon sa buhay. So ano kaya ang problema? Yung bang katotohanan na sila ay kay Kristo o yung kanilang sarili para sa Panginoon? Hindi ba? Sapagkat nangyayari po yan kapag hindi ho gasinong mainit ang ating relasyon sa Panginoon. Pag hindi ho tayo gasinong committed sa ministry, kaya unti-unti ho tayo nanlalamig at tila bagay walang pag-asa sa buhay kahit tinanggap na natin ang Panginoon. But to fuel our hope, to fuel ourselves para patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya, panghawakan po natin ang katotohanan. Si Kristo ay pumarito sa mundo. Amen? Tayo ho ba'y sumasangayon, mga kapatid? Amen. He came. Siya'y naparito. At siya'y pumarito para sa atin. Okay? Next, the birth of Jesus should cause us to hope in Him alone. So, pag sinabi po natin confession of our hope, hindi ho ito tungkol sa isang partikular na bagay o sa isang partikular na katotohanan. Kasi sabi po dito, let us hold fast the confession of our hope because He who promises is faithful. So, without looking at the context, kung hindi natin titingnan ng konteksto, hindi natin malalaman, sino ba itong pag-asang ito? At bakit sigurado ho na kapag panghawakan po natin yung pag-asang ito, sigurado ho talaga na may pag-asa. Because, in verse 19, tingnan po natin sa Hebrews 10:19. Ano po sabi dito? Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok
sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. So para maging maliwanag po sa atin, the person behind, para tayo ay maging hope, sabi nga, mabuhay tayo ng may pag-asa, is sino ho ba itong person na ito? Kaya sabi dito ay, sabi dyan sa verse 19, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So yun po ang makikita ho natin, ano po, na this Jesus, through His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ho ay may pag-asa. Ano po? Let us hold fast the confession of our hope. Kaya, this is a personification. Ano ho? Kumbaga, si Kristo ay pag-asa. Si Kristo ho ang buhay nating pag-asa. Okay? He is the prophesied and promised Son of God. He is the Messiah. He is the hope of eternal salvation. Siya ang pag-asa ng kaligtasang walang hanggan. Hindi lang ang kayang iligtas ng Panginoon sa atin ay ang ating katawan. Hindi lang ang kakayanan ng Panginoon sa atin ay iligtas tayo sa karamdaman o kapahamakan sa mundo, kundi sa walang hanggang kamatayan. Okay? Kaya, bukod po sa tinatawag po nating eternal security, ito rin yung tinatawag po nating exclusive object of our hope. Who is our hope? Who is the object of our hope? Bakit ba natin sinasabing we are eternally secured? Because we know who He is. And looking at the context, that is our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus. Hebrews chapter 5 verse 9. And being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him. He became the source of eternal salvation sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya, ito yung tinatawag nating core ng ating pagdiriwang ng Pasko. Ang kaligtasan. Ano po? Ang kaligtasan at ang tagapagligtas. Kilala ba natin kung sino ang tagapagligtas? At ang kaligtasan niya na ginawa para sa atin. Nauunawaan ba natin? Hindi ho siya superhero. Kasi ang superhero, ang sabi nga ay tagapagtanggol. Ng mga naaapi. May pambihirang lakas, pero may limitasyon pa rin. Subalit, si Kristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ang handog niyang kaligtasan ay walang hanggan. Okay? Kaya Christ is the only way to God and that is the message of Christmas. Walang ibang isinilang sa mundo para iligtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Only Christ. Only Jesus. Jesus ang ipangalan mo sa batang ito sapagkat siya ang magliligtas sa sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. He is the only way to God. Kaya, get to know more of Christ rather than anyone else or even anything else this season. Sa biyaya po ng Panginoon, nakikilala na natin siya sa pamamagitan ng kanyang special revelation, the Bible. Sana sa panahong ito na ginugunita po natin ang kanyang kapanganakan,
mas maging masidhi tayo na kilalanin pa kung sino siya. Sana hindi tayo tumigil. At sasabihin natin, kilala ko na ang Panginoong Jesus. No need to hear. No need to listen. Kilala ko na si Kristo. Okay? But in fact, hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesus ng tunay. Kung hindi mo pa ninanais na makilala pa siya sa pamamagitan ng kanyang salita. That's why number 2, the birth of Jesus should cause us to hope in Him. Siya ang ating pag-asa. The object of our hope. Kailangan maliwanag sa atin sino. Hindi ho ang samahan. Hindi ho kung sino mang individual na isa ring makasalanan. Kundi ang isang Diyos na nagkatawang tao na bagamat siya'y walang kasalanan ay itinuring na isang makasalanan upang tayong mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Get to know more of Christ rather than anyone else or anything else. Baka ating isip ngayong Pasko ay makilala pa natin yung mga let's say yung mga sikat na na figures or mga bagay na associated sa Pasko. Yan. So bakit may Christmas tree? Bakit may Santa Claus? So lahat tayo dumaan dyan. Siguro yung iba sa atin, hindi naniniwala kay Santa Claus. Simulan sa Paul. Pero yung mga generation po namin, lumaki kami sa generation na may Santa Claus daw. Ewan ko kung ngayon may nag-ano pa ng medyas. Siguro, sabi ni Santa Claus, ay hindi ko to lalagyan ng regalo, hindi laba. I-Gcash na lang. High-tech na pala si Santa Claus, Nako po, amoy at its foot. Walang gift. So, hindi ganun. So, get to know more of Christ. So, ito yung application natin. Mas kilalanin pa natin si Kristo, lalo't ang mundo ngayon ay mas nagiging conscious. Yan. In this season, kasi, kumbaga, inililid din naman po nila doon sa tunay na nasa likod nito. May mga ganong tao din. Pero, ang mas maganda is tayo ho ang mag-initiate. Yan. So, kapag nakakaroon na ng kamalayan ng tao, mas nabubuksan ang kanilang puso patungkol sa Panginoon, it's about time para i-open po natin sa kanila ang salita ng Panginoon. And last, the birth of Jesus caused us to cling into the promises of God. Kaya sabi po dito, for He who promised is faithful. So let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So God who promised is faithful. Amen? Amen. Tapat po ba ang Panginoon? Amen. Personally, para sa atin, sabay tapat, mga kapatid. Amen. Kaya, God is faithful. It is the faithfulness of God. Katapatan din po ng Diyos ang naging daan upang ang isang hula ay mangyari. Prophesied in the Old Testament, fulfilled at the right time. Nangyari po sa tamang panahon ng Panginoon. So the prophecy became a reality. Joy to the world, the Lord is come. Amen? Kaya magsaya ang buong mundo, magsaya ang mga tao, magsaya ang mga Kristiyano, sapagkat tunay siyang dumating. Okay? And He came into the world to save. Sabi po doon sa John, binanggit po ito ni Pastor Marlon nung last Wednesday sa John chapter 3. Si Kristo hindi naparito upang kondenahin ang sanlibutan, kundi upang magligtas
sa pamamagitan niya, that the world might be saved through Him. And He came into the world to save sinners. 1 Timothy 1:15. We hold fast, not as a wishful thinking, but according to faith. So, hindi to wishful thinking. Yung sinasabi dito, holding fast the confession of our hope. But this hope is Christ. A sure and steadfast hope. Sabi nga, yung ating naging text nung anniversary. Kaya anchored in hope. And that is Christ. Si Kristo. Okay? And then 2 Peter 1, verse 4. He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. So that is epithumia. Desire. Okay? So, He has granted to us His precious and very great promises. Mga pangako na hindi kailanman mapapako. Kung tayo man ay nabubuhay sa mundong laging napapako sa mga pangako, ang Diyos na nagkaloob sa atin ng kaligtasan, kailan may hindi siya nabigo o hindi tayo binibigo sa kanyang mga pangako. Kaya panghawakan po natin ang salita na naghahatid sa atin ng buhay na pag-asa. Amen po ba? Amen. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Lagi po nating itaas ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag nating itaas lang kung ano yung meron tayo, kundi higit sa lahat, si Kristo ang itaas po natin. Okay? Christmas reminds us that God is faithful in His promises, or to His promises. Since it is a fulfilled one-time event for our salvation, He is everlastingly faithful to fulfill the remaining promises in the Scripture. Dahil ang Diyos ay tapat, siguradong matutupad ang kanyang mga pangako. Ito man ay hindi pa nangyayari sa ating panahon. Ito'y siguradong magaganap. Kaya, mga kapatid, panghawakan po natin ang katotohanan si Kristo ay nasa atin at ang hatid niyang pag-asa sapagkat siya'y Diyos na tapat. Hope in the Lord. Brothers and sisters, patuloy tayong umasa sa ating Panginoon. And to conclude this message, first part po natin, by the message of Christ's birth, we are eternally secured, we are exclusively in Christ, and we are entirely dependent on God's promises. Sa pagbabalik tanaw natin sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, tayo'y, sabi dito, we are eternally secured. Patuloy tayong magpapatotoo na tayo ay secured sa Panginoon and that we are exclusively in Christ. Tayo ay kay Kristo lamang. At we are entirely dependent sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako. Mabuhay tayong patuloy na umasa sa katotohanan, hindi napapako. At ito ay ang salita ng ating Panginoon. Tayo din manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat po sa mga totohanang mensahe na patuloy po na nagpapaalala sa amin kung gaano po kapalad ang isang iniligtas. Taglay ang pag-asa, ang kagalakan, ang kaaliwan, at ang lahat ng mga pagpapala na sa inyo po lamang nagbumula. At hangad din po namin taglayin ito ng mga tao na wala pa nito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa pamamagitan po ng mensaheng ito ay mapagtagumpayan namin ang mga darating na araw ng aming buhay pananampalataya. Patuloy kaming magtiwala, patuloy naming ibaling ang aming mga mata sa katotohanan at kaliwanagan ng inyong pong mensahe. Upang kami patuloy na ma-revive, Panginoon, sa aming pong buhay na ito. Spiritual lives, O Diyos, na meron po ang bawat isa. Muli ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.